Yan, good morning sa lahat ng viewers natin sa ating YouTube channel, sa ating Facebook page. At yun, ngayong araw medyo maaga pa, mag-aalas 7 pa lang ng umaga. At nakagayak nga tayo. Yan, may dala tayo ditong backpack. Tapos may dala tayong helmet. Yan, radyo. Yan. At ngayong araw pupunta kami ng Naga City sa Camarines Sur kasi may asikasuhin sila Marcos na importante. So nakamotor lang kami parehas. Kasama niya yung anak na kumandar na panganay. Tapos ako naman solo dito sa motor. At yun, may mga dala din tayo ng kapote kasi baka umulan. Although mainit naman, pero baka mamaya umulan kasi pabago-bago ang panahon dito. Ilang araw nang naulan. Kaya yun, punta na tayo dun kila Marcos dun sa shop na nagraradyo na nga. Ano? Yan, nasa shop lang sila, inatay tayo. So, sunod tayo dun. Abangan nyo yung magiging biyahe natin ngayon. Tingnan natin kung ano yung mga may bablog natin dun. Yan, dito muna kami sa paayusan ng motor at nagpa-change oil kami parehas. Para ganon safe yung lakad namin kasi medyo malayo yung Naga, halos doble papuntang Dait. Kaya yan, naniguro na kami na change oil parehas. Yan. Yung sa akin kakaunti na pala yung langis. Gawa siguro nung na-slide yung kapatid ko nung nakaraang araw. Nagtaga siguro yung langis, di ba sa akin sinabi. Dudungis ng motor. Yan, nagtigil muna kami sa gilid at nagsuot kami ng kapote. Yan. May nakabili kami ng kapote dun sa Dait. Saka plastic, panlagay sa sapatos. Mukula na naman, inabot na kami. Medyo malayo pa kami, mga 3 oras pang biyahe nito bago makarating ng Naga. At yan, nakabarper na yung dalawa. Yan, nagtigil muna kami at uminit naman dito sa unahan. Tapos doon kanina maulan kaya nagtanggal kami ng kapote kasi sobrang banas. So ito medyo mahangin-hangin ito, medyo presko na to. Ang init ng kapote namin. Hindi lang namin alam sa unahan kung uulan kasi medyo may dilim pa. Doon lang kami ulit magsuot ng kapote. Pero sa ngayon, tanggalin muna namin kasi talagang hindi kaya. Hindi kaya yung init. Yan, si Marcos nga nagubad na ng damit. Yan, at dito nga ay nag-ulan na naman. Yan, nagsuot na naman kami ng kapote at saka yung plastic sa sapatos. Yan. At dito kumain muna kami sa SM para sa ganun ay magkaalaman ng tiyan namin kasi kanina pa kami gutom sa biyahe. Yan yung dalawa. Kanina pa yung gutom. Yan, nandito na kami ngayon sa Naga, dito sa Robinson. At nagkain lang kami doon sa SM. Tapos diretso na kami dito. May kinukuha lang si Marcos sa loob dito sa Robinson kasi doon sa SM sana kaso walang available doon gawa ng hindi pa masyadong naayos yung SM gawa ng baha daw dito. Tinabot yung loob ng SM kaya marami pa ring kumbaga marami pa rin nakasaradong ano doon, kaya dito na lang muna sa Robinson, mas malapit. Yan.
malapit, mas matagal. Nakapila kami sa Grab. Gaantay kami ng di-deliver na Jollibee. Kami nang kakain. So yan, good morning at nagising pa lang tayo. Alas 8 na ng umaga. Nagising ko lang kasi anong oras kami nakarating kagabi. Halos alas 10 na ng gabi. Kami nakauwi dito sa Kapalonga. Galing sa Naga. Di na ako napag-vlog kapon kasi medyo alanganin yung oras namin. Tapos paulan-ulan pa. Tapos nun nga, nung ramdam namin nga abutin na kami nung gabi, naghanap kami ng ilaw na pwede ikabit dun sa motor ko kasi may ilaw man siya pero sobrang hina pag sa gabi. Hindi mo siya halos makita yung mga lubak. Kaya sabi ni Mark, pakakabitan namin ng ilaw kagabi. Kaso yun, hindi na sana wala kaming nahanap kasi nga halos umalis kami ng Naga ay mag-alas 6 na ng hapon. Yung mga shop na gawa ng motor din is sarado na. Mga alas 5 nagsasara na sila. Although may mga nagbukas man na hanggang alas 6 pero ayaw na nilang tumanggap kasi nga kung tatanggap pa sila ng gagawin, abutin sila ng anong oras sila makapagsara. Kaya yun, hindi na namin napakabitan ng ilaw. Kaya ang ginawa lang namin kagabi, dahan-dahan na lang. Although malakas man yung ilaw ni Mark nung motor niya, siya na lang nasa likod ko para may ilawan ako sa harapan. Or minsan naman, siya yung nasa unahan, nakabunot ako sa ulihan. Sinisinyasan na lang niya ako kung may lubak, kung hindi maganda yung kalsada doon. Ganun lang yung ginagawa namin kagabi para lang makarating kami ng ayos. Saka yun, dahan-dahan na lang din para safety makauwi. Yan. At hindi na natin nakapag-vlog doon. Nung oras na nga, sobrang hapit ng oras namin. Alam nyo naman kami, talagang pag lumabas kami, halos naghahabol kami ng oras. Laging ganun para sa ganun, kumbaga, nanghihinayin kami sa mga oras na nalipas na wala kaming ginagawa. Kaya ang isip namin, makahabol pa kayo makauwi dito ng maaga, makapunta pa sa beneficiary. Pero wala na, hindi namin kinayang makahabol. At yun, ang pinunta pala namin doon, yung pagbabayad na nila Marcos dun sa lupa na kinuha nila. Yung tatayuan ng bahay nila na yung dati pa na vlog naman na ni Marcos na naman nila na magpapatayo sila ng sarili nilang tahanan na yung lupa nga is hulugan ang bayaran. At ngayon nga, kaya kami sumadya din doon kasi nakiusap din sila na yun nga, hindi pa kompleto yung bayad, kulang pa kasi yun lang yung naipon nila. At medyo mahina yung cake shop ngayong panahon na ito. Medyo mahina yung cake shop kaya yun lang yung kinaya ng budget, hindi na bayaran ng buo yung dapat na para sa ngayong buwan na ibabayad sa lupa. Kaya ganun ang nangyari. Tayo naman, ito naman, safe naman kami nakauwi. At mamaya lalabas kami. Hindi namin alam kung saan kami pupunta. Yan kami mag-i-area ngayon, hindi ko alam. At hindi pa naman ako na kay Mark. Hindi ko pa tinatanong kay Mark. Although galing na ako dun kanina, kaso tulog pa si Mark. Alam niyo man, pagod din. At nagpunta ako dun sa ngayon, sa karpentero ngayon kasi nakisuyo si Alma, napuntahan yung karpentero. Kasi kahapon nung pag-vlog namin doon is nung isang araw pala. Kahapon pala nagpanaga tayo. Nung isang araw, pag-vlog namin doon, wala yung karpentero, may ginagawa. So ngayon pinuntahan ko, wala naman siyang gawa ngayon, kaya masusukatan yung kay Tatay Ben ngayon para maayos na yung bahay ni Tatay Ben kasi kakawa din si Tatay Ben. Alam niyo naman yung sitwasyon niya doon. At yun nga, mamaya paglabas namin, dadaan kami kay Tatay Ben. Hindi ko lang alam si Marcos kung kanino beneficiary pupunta ngayon. Pero si Alma, alam ko kay Tatay Ben kasi yun nga, magsusukat ng bahay ni Tatay Ben. Galing na ako doon. Ngayon lang, kakarating ko lang halos para masukatan yung ni Tatay Ben. Sinabihan ko yung karpintero na mamaya pagkakaya ng tanghalian siguro kasi hindi tanghali kami lalabas ngayon at pagod nga. Tapos yun nga, medyo malayo din yung binahe namin. 350 kilometers yung tinakbo namin balikan. Kaya medyo nakakapagod talaga. Masakit sa katawan. Ako nga ramdam ko pa rin masakit sa katawan. Tapos ulan init pang inabot namin kahapon. Mainit. Sabi nga namin para kaming niloloko nung panahon. Magdadrive kami ng mga kalahating oras. Tapos pagdating sa una-unahan, uulan. Susuotan naman kami ng kapote.
Pagsuot namin ng kapote, siguro mga ganun din, mga 20 minutes na maulanan kami. Pagdating sa una-unahan, mainit na naman. So, tanggalan naman kami ng kapote kasi sobrang banas naman. Pag yung mainit yung panahon naman, tapos sa kakapote ka, sobrang banas naman. Kaya tanggalan naman kami. Pagdating naman sa una-unahan, gano'n naman, maulan na naman. Nasabi nga namin, para kami niloloko ng panahon ng biyahe namin. Ayun. May mga pamalit naman kami, nagpalit naman kami ng damit para sa ganoon, safe naman tayo sa sakit. Napagpalit naman kami ng damit. Tapos, pag uwi naman, nakapagbanlaw naman ng buhok. Saka hindi naman masyado nabasa kasi nga may kapote kami. Tapos nakapagbalaw din naman agad. So yan, sa madaling salita, safe naman. Masakit lang talaga sa katawan, pero yung magkakalagnat, baka hindi naman siguro kasi nag-ingat naman kami kahit paano. May mga dala kaming kapote. Nagsadya pa nga sila Mark na bumili ng kapote doon kasi ako lang yung may dalang kapote, sila wala. So pagdating namin sa dait na yun nga, ramdam namin uulan, bumili na sila ng kapote, yung dalawa ni Mac, yung anak ni Commander na panganay. Nagbili sila ng kapote doon. Tapos nagbili na kami ng yung mga plastic bag para may sa sapatos namin kasi wala kami mga show cover. Yun na lang yung binalot namin sa sapatos namin, mga plastic na lang na malalaki. Bumili kami ng na piraso, tigda-dalawa kami. Yun, pinang protection namin sa sapatos para di mabasa. At awa naman ng Diyos, gano'n na nangyari. Hindi naman kami nabasang masyado. Kita nyo naman yung binahe natin, nag-uulan pa nung sa biyahe natin sa Bitukang Manok. Yun yung Bitukang Manok ng Tuakar sa mga hindi pa nakakapunta doon. Nakakadaan doon, yun talaga yung daan papuntang Naga sa Tuakar kung tawagin. Pag galing kang Dait, papuntang Naga, madadaanan yun. Yun yung sinasabi nila na yun yung original na Bitukang Manok. Yung sa Tuakar na yun. At talaga namang liku-liko yun na malayo, sobrang layo ng ano niya. At yun, muli mag-aasikaso muna ako, mag-almusal muna tayo para sa ganoon, kaligo na at punta tayo kay Marcos para mag-area na ulit. Muli, maraming salamat sa pagsama sa atin sa mga videos natin, sa panonood, sa pagsama sa amin sa mga biyahe namin, kung saan man kami napupunta ng MT3. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga sponsors, maraming salamat sa pagtitiwala nyo sa team namin. At syempre sa mga ninong nila Marcos, kila Tita Adel. Yan, maraming salamat Tita Adel doon sa sapatos. Nagamit ko yung sapatos mo kahapon, kaya lang medyo nabasa ng ulan pero matibay naman siya. Thank you po sa sapatos. Maraming salamat po kay Tita Adel. At sa mga iba pang mga sponsors sila Marcos, maraming salamat sa inyong lahat. At yun, hanggang dito na lang. Mag-iingat kayo palagi at God bless.